Wag. Wag kang lalapit. Nakikita kita sa salamin. Pero wala kang refleksyon. Basma Horror Stories. Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako si Gabriel. Isasalaysay ko ang isang karanasang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag. Isang gabi ng kababalaghan sa loob ng Clark Air Base Hospital sa Pampanga. Ang ospital na ito ay matatagpuan sa loob ng Clark Freeport Zone sa Angeles City. Minsang naging bahagi ng dating Clark Air Base ng mga Amerikano bago ang pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991. Noong panahong iyon, Buspaw, nagsilbi itong pangunahing paggamutan para sa mga sundalo at kanilang pamilya. Ngunit matapos ang trahedya at pag-alis ng mga Amerikano, unti-unti itong naiwan, nilamon ng katahimikan, alikabok at mga kwentong hindi maipaliwanag. Matagal ko nang naririnig ang mga usap-usapan tungkol sa lugar na iyon. May mga nagsasabing may mga aninong gumagala sa dating emergency room. May ilan namang nakarinig ng mga yabag sa ikalawang palapag kahit wala namang tao. Bilang isang manunulat na nahuhumaling sa mga lumang gusali at kasaysayan, hindi ko napigilan ang aking sarili na alamin ang katotohanan. Isang maulap na gabi ng Oktubre, Buspaw, nagpasya akong pumasok sa dating ospital. Madilim ang paligid ng Clark Freeport Zone. At habang papalapit ako sa gusali, tila mas bumibigat ang hangin. Ang dating pasukan ng ospital ay natatakpan na ng kalawang at bitak-bitak na semento. Ang mga salamin ay basag at ang mga pintuan ay bahagyang nakabukas. Wari ay inaanyayahan ang sino mang may lakas ng loob na pumasok. Pagpasok ko sa loob, Buspaw, agad akong sinalubong ng amoy ng amag at kalawang. Ang dating reception area ay puno ng mga nagkalat na papel at sirang kagamitan. Sa dingding ay may mga kupas na karatula na may nakasulat na emergency at operating room. Ang ilaw ng aking flashlight ang tanging liwanag sa loob ng madilim na pasilyo. Habang naglalakad ako sa kahabaan ng hallway, napansin kong tila may malamig na hangin dumaraan sa aking likuran kahit sarado ang mga bintana. Ang mga pintuan ng mga silid ay bahagyang nakabukas at sa bawat pagsilip ko, tanging mga lumang kama at sirang aparador ang aking nakikita. Ngunit may kakaibang pakiramdam na parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Nang marating ko ang dating emergency room, doon nagsimulang maging mas kakaiba ang lahat. Ang sahig ay may mga mantsa na tila bakas ng lumang dugo. Bagaman alam kong maaaring kalawang lamang iyon. Sa isang sulok ay may lumang wheelchair na tila kusa akong sinusundan ng tingin. Sa bawat hakbang ko ay may kasabay akong tunog ng yabag na hindi tugma sa aking galaw. Kapag humihinto ako ay humihinto rin ito. Kapag naglalakad ako ay sumusunod ito. Pinili kong umakyat, Buspaw, sa ikalawang palapag kung saan naroon ang mga dating ward na mga pasyente. Ang hagdanan ay madilim at makipot. At habang paakyat ako ay naramdaman kong tila mas lumalamig ang paligid. Sa bawat hakbang ko, may marahang tunog na parang paghinga na hindi ko matukoy kung saan nagmumula. Sa ikalawang palapag, Buspaw, ay mas malinaw ang pakiramdam ng presensya. Ang mga pinto ng mga silid ay nakahanay at sa dulo ng pasilyo ay may isang silid na tila mas madilim kaysa sa iba. Habang papalapit ako roon, napansin kong ang aking flashlight ay nagsimulang kumurap. Sa sandaling iyon, nakarinig ako ng mahinang kaluskos, parang may gumagalaw na tela o kortina. Pagpasok ko sa silid, napansin kong ito pala
ang dating pediatric ward. May mga kupas na mural na mga hayop sa dingding at ang mga kama ay mas maliit kaysa sa karaniwan. Ngunit sa gitna ng silid ay may isang kama na tila mas malinis kaysa sa iba, na para bang may nag-aalaga dito. Habang tinitignan ko iyon, Buspaw, may malamig na hangin na dumampi sa aking batok at sa gilid ng aking paningin ay may aninong mabilis na dumaan. Hindi ko agad iyon pinansin, Buspaw. Iniisip na baka imahinasyon ko lamang. Ngunit nang marinig ko ang mahinang tunog na tila iyak ng bata mula sa kabilang silid, ay napahinto ako. Ang tunog ay hindi malakas, ngunit malinaw, mabagal, paulit-ulit at puno ng lungkot. Sinundan ko ang tunog hanggang sa marating ko ang dating operating room. Sa loob ng operating room, Buspaw, mas mabigat ang pakiramdam. Ang malaking ilaw sa kisame ay nakabitin pa rin, ngunit baluktot na. Ang operating table ay nasa gitna, natatakpan ng alikabok. Habang papalapit ako rito ay napansin kong tila may mga bakas ng paa sa alikabok. Mga bakas na hindi akin. Maliit ang mga iyon, tila sa isang bata. Biglang namatay ang aking flashlight, Buspaw. Nababalot ako ng kadiliman. Sa gitna ng dilim ay naramdaman kong tila may malamig na kamay na dumampi sa aking braso. Hindi ko makita kung sino o ano iyon. Ngunit ramdam ko ang presensya nito. Malapit, mabigat at puno ng lungkot. Sa sandaling iyon ay narinig ko ang sabay-sabay na mga yabag sa pasilyo. Parang may grupo ng mga taong nagmamadaling tumakbo. Nang muli kong sindihan ng flashlight, wala nang bakas ng paa sa sahig. Wala ring anumang presensya sa loob ng silid. Ngunit ang pinto ng operating room ay dahan-dahang nagsara ng kusa, na para bang may hindi nakikitang puwersang nagtulak dito. Sa aking paglabas ng silid, Buspaw, napansin kong ang dating tahimik na pasilyo ay tila nagiba. Ang mga dingding ay parang mas makitid at ang mga anino ay mas mahaba. Sa bawat hakbang ko pababa ng hagdan, pakiramdam ko ay may sumusunod sa akin. Hindi ko man makita, ramdam kong hindi ako nag-iisa sa loob ng gusaling iyon. Mula noon, Buspaw, hindi na ako bumalik sa lugar na iyon. Ngunit sa tuwing ako'y napapadaan sa Angeles City at natatanaw ang lumang gusali sa loob ng Clark Freeport Zone, hindi ko maiwasang maalala ang gabing iyon. Ang gabing tila may mga kaluluwang hindi pa rin nakakaalis sa kanilang dating tahanan. At sa bawat pagsara ko ng aking mga mata, naririnig ko pa rin ang mahinang iyak na iyon na tila humihingi ng pansin mula sa dilim. Hello mga ka-horror! 99% ang hindi pa nakasubscribe sa ating channel. Kaya kung isa ka sa 99% ay baka naman ka-horror, i-click mo na ang subscribe button. Maraming salamat!